Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Exciting ngayon na 3 o'clock onwards mga kababayan. Magkakaalaman na kung si Alan Peter Cayetano magiging shortest serving Senate President. 7 o 8 araw lang. Yung nagpa-press con si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, at yung mga statements niya na mamaalam na at kung ano-ano na mga bersikulo, yung kanyang mga pinagsasabi para i-justify mga kababayan yung kanyang laban kuno. Huwag pa uuto dito sa taong ito sa paggagamit ng Bible. Nag-text daw sa kanya si Joel Villanueva para palakasin siguro yung kanyang loob. Lang yung mga taong ito. Kung ano-ano mga pinagagawa na kabalustugan, hindi papayag yung ating Panginoon. Sa inyong patuloy na pagsalaula, pagbalahura, pambababoy sa Senado. Nagyabang pa. Sabi ni Alan Peter Cayetano sa press con ngayon, during my watch, hindi niyo natibag ang Senado. Binabanatan mga kababayan yung hindi daw natibag ni matibag ng NBI. Talagang dinidiin po yung NBI. At ngayon, ang propaganda line mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, ginugulo daw yung Senado talaga. Pinaninindigan niya kasi ang plano, yung manatilian niya sa poder yung mga may kapangyarihan at isulong ang tsa-tsa. At magkaroon na tayo ng pagbabago sa sistema ng gobyerno. Gawin na niya na regional ang representation ng mga senador. Regional senator na lang daw. Di mabuti para may equal representation bawat region dito sa ating bansa. Tama po, isusupport namin yan yung tsa-tsa. Di ba? Maganda nga yung i-abolish na yung Senado mismo. Kasi pinasok na mga kababayan ng mga balasubas, mga pugante, mga sangkot sa kung ano-anong mga krimen. At lalo na yung pandarambong. Yan ang katotohanan. Huwag kami Alan Peter Cayetano. Ayan, nagpa-press con bigla mga kababayan. Basagin natin punto por punto yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away, and then mag-convene na yung impeachment court. So that's the plan. So good Ito yung afternoon everyone. simula. So we're gonna have a short majority caucus, but we met over the weekend, hindi lang kami kompleto. We all agreed naman na in accordance with the Constitution and the rules of the Senate, dalawa ang priority parate, di ba? Organization of the Senate. And so the committees naman na hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away, and then mag-convene na yung impeachment court. So that's the plan. Having said that, there are 24 senators. Some have already manifested to you their intent to bring up other matters which are most welcome. If ako tatanungin, I'd rather tapusin muna yung dalawang yon dahil precisely hindi pwede namang sobrang daming priorities. We have to prioritize. So when I say organizing the Senate, that's the committees, of course, any move to change the leadership is also a priority. That's the prerogative of anyone, anytime. Friday, kayo rin po yung nagsabi na may kumakausap from minority sa mga members ng majority. How stable is your majority block? May mga nagpaalam na po ba sa inyong lilipat sa kabila? As of last night and as of yung sa group namin a few minutes ago, it's more all rumors. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo.
There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. To be fair, it's not all wheeling and dealing. May appeal to the country. Lagi pong sinasabi niyang may pananakot. Sabihin mo kung sinong nananakot sa inyo. Si Presidente Bongbong Marcos. Bakit kayo tatakotin? Sige nga. Sige lang ang general sweeping, mga kababayan. Sweeping accusation yung sinasabi ninyo. Sino ang nananakot sa inyo? Walang walang records na ganyang pag-ugali ang ating Pangulo. Ang may records po ng pananakot, malamang yon ang nananakot sa inyo. Yung amo mo, si Sara Duterte, na kailangan talaga i-shield ninyo. Kaya nga ganyan ang ginagawa ninyo. Pero takutin kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala sa natura niya. Palagi kayong pabiktim para i-sustain ninyo yung narrative ninyo na ang Senado under siege. Sabi ni Yossi Castro, the Senate was not under attack. Yun ang totoo. Gumagawa-gawa lang kayo ng kwento, pabiktim. Booking na po ang drama ninyo. Huwag kami Alan Peter Cayetano. Tuloy natin ang mga pinagdadaldal nito at basagin natin. Appeal to ganito, ganyan, etc. So, but as I said dun sa ating bishops at pastors who prayed for the nation today dito sa Senate, yung attack on the Senate started naman in 2023, di ba? Nung gusto nilang i-abolish ang Senate. Dapat na i-abolish yung Senado at maraming matutuwa na mga mamamayang Filipino kasi binaboy na ninyo yung Senado. Wala kayong silbi dyan sa Senado. Ginawa na ninyong kanlungan ng puganting si Bato. At yung investigasyon ni Ping Lacson sa flood control, yung mga kalyado mo ayaw pumirma. Kasi sangkot sa flood control, maraming senador na kaalyado mo. Huwag kami Alan Peter Cayetano. Puro kayo pabiktim. Yan tuloy natin. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change. Bubuwain daw yung chatsa. Kaya wini-weekend yung Senado. Kayo nag-weekend ng Senado. Imagine, kinodita mo kay Tito Sen. Ano nangyari? Ang result, sumadsad yung ratings, trust ratings ninyo sa 29%. Tinalo na kayo ng Congress 52%. So kayo yung nag-weekend, kayo yung nagsira sa institusyon ng Senado. Binalahura kasi ninyo sa kaka-protect ninyo kay Sara Duterte. Pagkatapos, plano pa ninyo ilagay na chairman ng Committee on Education si Robin Padilla. Pinalitan si Bam Aquino na summa cum laude valedictorian. Di ba? Yun ang malinaw na winikin ninyo yung Senado. Gusto ninyong ipalit yung mahina ang ulo? Wala sa kalingkingan, sa gitna ng education crisis natin, yung summa cum laude, valedictorian, tinanggal ninyo, ang ipapalit si Robin Padilla, si Boy Sili, na mahilig mambuli, tulad ng ginawa niya kay Kiko Pangilinan. Pagkatapos gagawin mong Chairman Committee on Education, anong titingalain ng ating mga kabataan kay Boy Sili? Kayo ang malinaw na nagwiwiki ng Senado, na wala ng respeto ang ating mga mamamayan dahil sa mga pinagagawa ninyo. Yon ang malinaw, Alan Peter Cayetano. Pati yung ugali ninyo, na gusto kayong makipagsuntukan, gusto ninyong hampasin si Mig Subiri. Kailan yon? 2023? Yata yon? Kayo ang nag-weekend ng Senado. Sumira sa imahe
Hindi po boxing ring. Yang Senado. Ginagawa ninyong boxing ring. Tapos last week ginawa ninyong kanlungan ng pugante at naging lugar ng track and field. Track and field. Sa kakatakbo ni Bato, nadapa pa. I-accuse ninyo kung sino-sino na winiwikin yung Senado. Kayo yung nagwikin ng Senado. Nawala ng tiwala ang ating mga mamamayan Filipino dahil sa pamumuno mo. Huwag kami Alan Peter Cayetano. Yan tuloy natin ang ganyang mga kasinungalingan. Except this time around, regional Senate ang gusto nila. Maganda. But to do that, Approve. Part of the enticement is that may term extension, and then yun nga, regional Senate. In theory, maganda yun. O, kita mo na, maganda. Sabi mo. Region will have their senators. But the reality is, if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp. Approve nandun mo nga talaga. din pala. Diba? So at this time Anong of rubber stamp na crisis, sinasabi mo? I don't. Paano magiging rubber stamp yung regional senators? Sige nga. Pag mag-regional senators na, tatakbo ako dito sa Bicol. Senador Dante Maravillas. O, di ba? Para pwede ko nang idebate din dito si Alan Peter Cayetano. O, di ba? Ambisyoso ka niya, Mr. Maravillas. Don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero Maganda. naghihirap ang tao So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, dun Yan na naman tayo, Alan Peter Cayetano. Ganun pala, bakit binakante mo yung mga Senate committees? Pinagtatanggal ninyo yung mga chairmanship. Si Kiko Pangilinan, Chairman Committee on Agriculture, dahil sa pagkudita mo, hindi natuloy yung hearing. Di ba kayang nagsabutahe sa mga trabaho ng mga committees? Di ba? Huwag kami kung ano-ano mga propaganda. muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun din ang sinabi sa amin Anyone but siya. So ang point ko, Sino si I think Tito Sen? it's more of anyone that they cannot control. Sir, isa na lang sa akin. As of 2:03 ngayong hapon, you have 13, sir. Can you say that? To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta, check, usap tayo mamaya, punta dito. Walang gustong kumontrol sa inyo. Hindi nakikialam sa inyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lang naman ang akusa. Hindi nakikialam sa impeachment po. Yan ang malinaw dyan. Walang ganong ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapabayaan lang kayo dyan. Anong nangyari? Kayo yung nagbabangayan dyan. Para i-protect ninyo yung mga kaalyado ninyo na sangkot sa flood control. I-protect ninyo si Bato de la Rosa na pinatakas ninyo. Sino pa? Si Sara Duterte siyempre. Kaya kayo nagkakagulo-gulo dyan. Yun ang malinaw. Diba? So now, if pag-usap namin, biglang may kakausap sa amin, that's beyond my control. No? So meaning, as of Saturday and Sunday, so nag-meet pa kami Saturday, usap, made calls, hindi ko naman nakausap lahat yesterday, talk to some, okay pa lahat, sabi yung walang bibigay, pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway, sinasabi daw may 13 na, may 14. So as of this morning, 7 o'clock, 7:35, sa 8 o'clock may tumatawag na. So okay na, wala namang hindi sumasagot sa chat groups at sa communication namin, di ba? Having said that, if may palitan naman, it would be smart naman to tell us in the last minute. And so
it would be smart to tell in the last minute and I won't take it against them. Diba? So simple lang yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Yun Pero naman kung pala, ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon, di ba? wala Yung kayong isang plano senyales na sa akin ganyan. doon, kung gaano Hindi kami kadali naniniwala. na nakuha ko yung Senate presidency, gaano kadali in the sense that saan ka nakakita, 12, hindi mo nililigawan, hindi mo pinapangakuan ng committees or kung ano man, lahat ng kapangyarihan around this earth ginamit against, pero they're sticking together, ituloy natin. Paano all the powers against you, the powers around this earth? Matindi ang akusasyon mo. Ibig sabihin lahat ng kapangyarihan sa buong mundo ginamit laban sa inyo. Sino ang gumamit? Walang ganon. Guni-guni mo lang yan, hallucinations mo. O di ba? Para kang si Sara Duterte, manang-mana ka kay Sara. Ano sabi ni Sara? Doon sa kanyang pagpapresko na ini-imagine niya na tanggalan ng ulo ng ating Pangulo, pinapakulam daw siya ng first family ni Lisa Marcos. Umabot na daw ang pamilya Marcos sa kulam. Hire ng mangkukulam galing sa India. Umabot na niya sila sa kulam. Alang yan, ito mga taong ito. Nawala na sa katinuan po. Tuloy natin ang drama ni Alan Peter Cayetano. So it's a privilege serving you, serving our people, serving the Senate. But pag sinabi nilang iiba direction, I will respect that. So, tanggapin Tama yon, irespeto mo. shortest serving SP, sir. It's not how long your life is, it's how meaningful it is. Diba? Some people live 100 years and say, where has the time Drama gone? mo pa. Diba? The Lord Jesus lived Inamid mo pa over yung 30 ating years, Panginoon. Pero in 3 years, nagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Of course, I'm human. I think I can do much more if it's 8 months rather than 8 days. Di But, namin kailangan ng that's 8 not months in mo. my control. Umalis ka na dyan. Timor Santos, please watch. Hi sir. Sir, your reaction lang po, merong mga calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganun eh, 'di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, 'di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. Ng pandemic kasi, yung kaalyado ninyo, kasi yung Duterte administration, para madaliin yung mga pondo na sinusulong. Ano nangyari? Formally. Skandal. Kasi, kalyado ninyo yung Pangulo. Kaya ayaw na ninyong magbakasyon. Nagets na ninyo mga kababayan? Yun. Ginagamit pa ninyo sa inyo mga propaganda ngayon. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, Walang gustong tumibag sa Senado. Bato de la Rosa is not the Senate. He's just a member, one of the senators, na dapat managot sa AJK sa kasong crimes against humanity. Ang obligasyon ninyo bilang mambabatas, siyempre, irespeto yung batas. Ang ginawa ninyo, kinupkop nyo yung hinahanap ng batas. Tapos, sinild ninyo sa warrant of arrest na hawak ng NBI. Ang NBI hindi pumunta dyan para tibagin kayo, kundi para aristohin
si Bato de la Rosa. Hindi ganon. Mali. Napakamali. Hindi totoo yung akusasyon mo na yung NBI is out para tibagin kayo. Walang ganon. Tama po mga kababayan? Kung ano-ano mga akusasyon mo sa NBI, yung law enforcement, ginawa ninyong mga armed group na gustong salakayin yung Senado. Walang ganong intensyon yung NBI. Hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung Walang tumitibag if I sa Senado. remain, Kayo kung yung papalitan sumira ako, sa Senado. Sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target. Ang tumitibag sa Senado, yung kayo mismo. Natibag yung salamin doon kasi sunod-sunod yung pagpaputok ni Aplaska. Malinaw, bala galing sa USAA kay Aplaska ang tumama. Natibag yung salamin. Hindi galing sa NBI. Sasala yung NBI. Yung nahuli, yung driver, sasala kayong mag-isa para sumabak sa isang batalyon na security ng Senado. Nababaliw ba yung mga taga-NBI? Matatalino ang mga taga-NBI? Papadala ng isang one-man army? Driver pa. Ay, Alan Peter Cayetano, kaya walang bumibili sa narrative po ninyo. Hindi mabili. Kasi imposible. Yang kwento mong yan, kahit elementary, hindi maniniwala. Napicturan kayo kung under attack, under siege, ngiti-ngiti pa nga kayo, nagkakainan kayo doon. Drumama lang kayo para isupport ang narrative na may gustong mag-atake sa Senado. Ayan sinosustain lang ninyo para hindi kayo mapaya. Kasi booking na kayo sa inyong drama. Ang drama ninyo, patakasin si Bato de la Rosa kasi kayo ang nagpasubo sa kanya. In-interview ni Jessica Soco para para magka-tracing boto at maging Senate President ka. Natrap si Bato. Yan ang totoong kwento. Kung ano-anong mga kalukuhan ng mga pinagsasabi po ninyo. Diba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. Walang impartial po sa Senate majority ninyo na 13. Karamihan niya nagsabi na Sara Duterte sila kahit sunugin. Di ba? Amoy Duterte. Yung isa kahit patagilidin, patuwadin, si Amy Marcos, Sara Duterte daw siya. Kayo ang hindi impartial. Kaya dapat matanggal ka para magkaroon ng impartial impeachment process. Yan ang totoo niyan. Walang partial po. Walang impartial sa kampo ninyo. Kaya nga ang tawag namin sa inyo, Duterte Senators. Senators. Tracing Hodas. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Kayo I'm not mismo. saying- Kayo ang sumira sa demokrasya. Doon naman po sa Chatsa, dinidemonize ninyo yung Chatsa. Maganda yung Chatsa. Kailangan nang magsayaw ng Chatsa. Kasi po, pinaglipasan na ng panahon yung kurikong konstitusyon. Pinaglipasan na. We, the Senate. But leadership matters. Diba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Yung pumasok po, kukuha lang po ng bag. Walang pumasok para atakihin kayo. Di ba? Wala man pumasok para kayo atakihin. Kukuha lang ng bag. Hindi man po yun Rambo na one-man army.
Tama po. Tigilan mo na yan, Alan Peter Cayetano. Kayo-kayo lang na mga hudas na senador ang naniniwala sa narrative na under siege yung Senado. Tigilan mo na yan. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Kayo ang Pati mag-resign. yung mga Bakit? Sinira ninyo yung Senado. Mga senador kayo ng Pilipinas, pinaglilingkuran ninyo. Pamilya Duterte, kayo yung mag-resign. Tama po mga kababayan? Sinisweldo natin itong mga lokong senador, pinaglilingkuran Duterte. Talagang mga taong ito, puro baliktad ang mga pinagsasabi. ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. 'Di ba? So kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako Walang nambabato sa inyo. Tingnan ninyo yung tama ng bala, puro palabas. Palabas, hindi man papasok. Walang nambabato sa inyo. Kayo yung nambato. Papunta sa papunta palabas yung bala. Yung si Aplaska. Kaya kailangang imbestigahan talaga. May resolusyon na si Bam Aquino. At dapat lahat kayo na mga senador isa ilalim sa DOJ investigation, NBI investigation, hindi sa PNP. Ta parang kasabwat ninyo si John Vic. Tama po mga kababayan. Alatado kayo. ako namato eh. Walang The namato one who sa takes, inyo. You take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction. How I handled everything. But Oy Alan, makinig ka. Yung reaction ninyo, alatadong scripted reaction, drama. Yung pagtawag-tawag ninyo with Pia Cayetano, yung sister mo, sa NBI, gusto ninyong bitagin yung NBI. Kaya hindi man ninyo mabitag yung NBI. Kasi nga, mabitag si Director Melvin Matibag. Hindi niyo mabibitag kasi magaling yon. Matalino yon. Ba't niya kami pupunta dyan? Kami yung inaakusa. Hindi ninyo mabitag. Di ba? Ay naku Alan. Kung ako ang nandyan sa press con, iwan ko lang. I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na may gunpowder yung yung hinuli. Hindi Sa kami loob ng naniniwala Senado doon. yun, ha? Yung nagan powder, malamang planted. Yung kampo ninyo, mahilig sa sa sidigong, magplanta ng ebidensya. Yan ang kampo ninyo. Kaya kailangan independent investigator. Hindi dapat yung kampo ninyo, yung PNP, wala kaming tiwala doon kasi si Remulla, naalata na namin, kakampi ninyo. Si John Vic. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying Hintayin na lang natin yung investigation, full. around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, Legal ang misyon ng NBI to serve the legal valid ICC warrant na ayaw ninyong i-recognize. So kayo yung mali. The presence of the NBI dapat hindi kayo na-intimidate. Kasi yung mission nun is serve yung warrant of arrest. Kay Bato, gusto kasi ninyong proteksyonan si Bato. Yan ang problema na nangyari. Kaya ang magiging kaso ninyo sa susunod, obstruction of justice. Ang penalty, 4 years to 6 years imprisonment, disqualification, perpetual
from holding any public office. Yun ang kakaharapin ninyo. Harapin na lang ninyo yon. Lalo na si Robin Padilla na mismong kasama ni Bato sa pagtakas. Dati, maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung Napakinggan mo siguro yung sinabi ko, ano? O, kinukot mo ngayon. Tama, ini-invoke namin yung panahon ni Salonga, ni Recto, ni Rojas. Matino yung Senado noon. Hindi tulad ngayon sa laula. Nakakaya. Matatalino yung mga senador noon. Hindi tulad mga senador dito. Puro sangkot sa kung ano-anong korupsyon. Flood control. Crimes against humanity. Wala nung panahon ni Salonga na mga tulad ng kagrupo mo. Naintindihan mo, Alan Peter Cayetano? Nakakaya yung Senado na pinamumunuan mo ngayon. Puro sangkot sa kung ano-anong... Ay, langiyaga. Alan Peter Cayetano, puro baliktad yung mga sinasabi mo. yung mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, ano na algorithm at political bias na. That's Kayo yung may algorithm at political bias na malinaw. Anong ginawa mo? Pinuslit mo para umandar yung algorithm na maging presidente ka. Pinuslit mo pa papasok si Bato. Pagkatapos ng matrap, nagdrama kayo, gumawa kayo ng drama dyan sa Senado para makatakas. Yun ang malinaw na kwento. O, di ba? Ay, nako. Alan Peter Cayetano. that's what's sad about it. No? Di mo kami All the maluloko. evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. Diba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But Very good. if you're telling me Mabuti. na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. Walang ganon na nag-akusa sa'yo. You are putting words into the mouth of the NBI. Walang ganon. May nag-akusa ba sa'yo na kontrolado na yung NBI? Sino? Baka mga kakampi mo man lang. Para magpabiktim. Tama? Ang kontrolado mo, si Aplasco. Hindi yung NBI. Yan ang malinaw. At yung mga ginawa ni Aplasco, malamang yun ang utos kasi ninyo. Kaya gustong ipatago ni Jingo yung CCTV. Pero ngayon yung latest, ni-receive na daw yung subpena ng ombudsman sa CCTV footage, tapos yung suspension ni Aplasca. Di kung ganun, very good. Para impartial, walang influence si Aplasca dyan sa investigasyon. Ay nako, Alan. There's no reason to eh. Di na to natutulog. Diba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Kayo yung kampo ninyo may political operators na malinaw, si Mike Dipensor, tapos si Baligod, yung 18 Marines. Yung nagharap ng witness, si Mike Dipensor kay Gutesa. Yun ang mga political operators na malinaw. Diba? Tapos si Sabit.
Yun ang mga malinaw na mga political operators, puro ninyo kakampi. Tuloy natin. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, you know, following God, Walang gustong mag-control sa inyo. Ang gusto lang ng mga mamamayang Pilipino, impartial na pagpapatakbo sa Senado, lalo't may impeachment. Titingin sa ebidensya, hindi sa alyansa. Yun man lang ang hiling sa inyo. Pinagpipilitan ninyo yung ganyang narrative na may gustong mag-control sa inyo dyan sa Senado. Kayo ang malinaw na gustong mag-control. Pinuslit pa ninyo si Bato de la Rosa, nilagay ninyo sa peligro na muntikan ng ma-deliver pa dahig. O di ba po, mga kababayan? is easy if you know exactly what he's telling you to do, di ba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba Wala pong godly decision at guidance ng Holy Spirit ang patakasin ang isang pugante. Hindi po yon. Malabo na godly yon at saka guided by the Holy Spirit. Lalo na yung Protect Sara na nagbanta sa ating Pangulo involved sa milyon-milyon na confidential funds at bribery. Walang guidance na ng Holy Spirit kung ang intensyon acquit Sara or archive the impeachment, articles of impeachment. Hindi yung guided by the Holy Spirit, kundi guided yan sigurado ng political interest. Ano, Alan Peter Cayetano? Hindi mo ako in-invite. Dapat kasama ako dyan sa press con para itong mga sinasabi ko dito, isasabi ko sa pagmumukha mo. Kay si Hoda, sigawan mo ako. Imbitahan mo itong taga-bundok na journalist. Hindi yung mga kasabwat mo dyan na mga friendly na mga taga-media na pwede mong sindak-sindakin. Ako ang imbitahan mo dyan. Naintindihan mo, Alan Peter Cayetano? Kaya lang, matatanggal ka na. Okay na. Matanggal ka lang as Senate President, okay na sa akin. Kahit hindi mo na ako imbitahin. dapat gawin? So for example, as long as I tell the truth, that's godly, di ba? But do I extend a friendly So, hindi godly kasi hindi ka man nagsasabi ng totoo. Walang totoo sa sinasabi mo ngayon. Puro propaganda. At malamang, mamaya, wala ka na sa posisyon mo. Dispedida, sabi mo. Pwedeng continuation o dispedida. Yan mismo mula sa bibig mo. Yun na lang po, mga kababayan, mahaba yung kwento ni Alan Peter Cayetano. Puro man lang po propaganda at kasinungalingan. Babay na po.